Ang ating mensahe po ay ang pag-abot sa ating tadhana sa pamamagitan ni Kristo. Sa wika English po ay reaching our destiny through Christ. Ito pong mga talatang ito nahango po sa Kapitulo 23 ng Aklat ng Exodo. Ito po ay yung mga pangyayari na sumunod doon sa pagbibigay ng 10 Commandments o 10 utos sa Israel. So, naibigay na po ang 10 utos at doon po sa mga kabanatang sumunod, kabanatang 21, 22 at unang bahagi ng kabanatang 23, ay makikita po natin yung mga sumunod pang mga utos. Kaya po kung pag-aaralan po natin, gaano karami ang mga utos doon sa lumang tipan, ito po ay nasa 613 utos. Kaya lang, ang sabi nung iba, napakarami namang utos. Pero alam po ba ninyo kung ilan ang Republic Acts? Sa Pilipinas, mahigit 10,000. So, ibig sabihin, yung batas po sa Pilipinas, mahigit 10,000. Kaya po kung sasabihin natin, ano ba naman yun? Puro utos sa Bible. Kasi po, kung walang batas, kung wala yung mga batas na yan, sigurado magulo ang buhay. Kaya po, mga kapatid, pagkatapos ibigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, yun pong 10 utos at yung bang mga sumunod pang mga utos, eto na ang sabi ng Panginoon, o sige, magpatuloy na kayo sa inyong paglalakbay patungo sa lupang pangako. Yun pong promised land o lupang pangako, ito yung kanilang tadhana para sa mga Israelita. Sa Ingles ng tadhana, destiny. Tanong, natagpuan mo na ba yung iyong katadhana? Kilala mo na ba kung sino yung iyong ka-destiny? O hanggang ngayon ay naghahanap ka pa? Mga kapatid, ang gustong ituro sa atin ng Panginoon sa umagang ito, hindi po yung tadhana na karelasyon. Kung hindi yung tadhana na destinasyon natin na layon ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano ba ang layunin ng Diyos sa ating buhay? Itong mga Israelita, mga kapatid, ito po ay una, makikita natin ang gabay sa pagtahak sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin sa talatang 20 hanggang 22, basahin po natin, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing nihanda ko sa inyo. Papakinggan niyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag niyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. Kung susundin niyo siya at gagawin niyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Nakita po ninyo mga kapatid, yung aking nilagyan ng dilaw na pangkulay. Makikita nyo po na ito yung mga mahalaga dito. Ang unang kinulayang dilaw ay yung anghel. Ibig pong sabihin, ang Diyos sa lumang tipan, nagbigay ng anghel sa mga Israelita na siyang maggagabay sa kanila. Yun yung pinaka-leader nila. Bukod kay Moses, ay meron pong anghel na mangunguna sa kanila. At ang sabi ng Panginoon, papakinggan ninyo. Hindi nyo lang papakinggan, susundin din ninyo. Kasi mga kapatid, naniniwala ba kayo na pwedeng nakikinig ka sa isang magandang katuruan pero hindi mo naman sinusunod? Tama ba? Meron ba mga estudyante na nakikinig sa teacher? Talagang pagka yung teacher ay nagtuturo, pakinig na pakinig. Pero kapag sinabi na nung teacher, etong assignment, etong ating asignatura, at pagkatapos nito, tayo ay magkakaroon ng pagsusulit. Subalit itong estudyanteng ito, hindi naman sumunod. Hindi nag-aral, hindi gumawa ng kanilang asignatura o takdang aralin, at hindi rin naman naghanda para sa kanilang pagsusulit. So, anong mangyayari sa estudyante? Papasa o babagsak? Babagsak. Kasi ito, maraming mga estudyante ganyan. Naunawaan po ninyo, mga kapatid. So, kaya mahalaga dito, papakinggan ninyo at susundin. Sa English, hear and obey. At sabi doon, huwag nyo siyang susuwayin
dahil taglay niya ang aking pangalan at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. So tingnan po ninyo, anong klaseng anghel ito? Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong anghel. Ang sabi ng iba, baka ito si Michael, the archangel. Sa langit po, ay 3 ang 5-star generals. 3 po yung arkanghel, no? Ito, si Michael, si Gabriel, at alam niyo kung sino yung pangatlo? Si Lucifer. 3 yung arkanghel na yan. At yung mga milyon-milyon na mga anghel sa langit, ang sabi ng ibang mga scholar, nahati sa 3 grupo. Yung 1/3 kay Gabriel, 1/3 kay Michael, 1/3 kay Lucifer. Kaya po nung si Lucifer ay nagrebelde sa Diyos, 1/3 or 3 bahagi ng mga anghel sa langit ay sumama kay Lucifer, subalit sila'y tinalo, nagkaroon po ng gera sa langit bago pa nilikha ang mundo. Ang tawag dyan ay heavenly war. So natalo tong si Lucifer, ibinagsak siya kasama nung 1/3 o 3 bahagi ng mga anghel dito sa lupa. Kaya po yung mga anghel na yan, sila ang mga naging demonyo. At ang tawag dyan sa mga demonyo, fallen angels. Naunawaan po ninyo. Kaya nga, yung mga demonyo, pwedeng mag-itsurang anghel kasi dati silang mga anghel. Naunawaan po natin, no, mga kapatid. Okay. So, pero itong binabanggit dito, hindi ito si Michael at hindi rin ito si Gabriel. Bakit? Ang sabi dito ay hindi niya kayo patatawarin. Walang anghel na pwedeng magpatawad sa kasalanan. Ibig sabihin, yung anghel na ito ay yung pagpapakita ni Hesukristo sa lumang tipan. Sa wikang Ingles, ang tawag dyan ay Christophany. Hindi ko alam ang Tagalog ng Christophany, pero ibig sabihin yan, ito yung pagpapakita ni Jesus sa isang ordinaryong pagkatao. Ito po, anghel na ito, ay maraming mga Bible scholars ang nagsasabi, ito ay si Jesus na nagpakita ng lumang tipan. So, tingnan po ninyo, ano yung utos? Ang sabi diyan, makinig kayo sa Kanya. Pay attention and listen to Him. Sundin nyo siya. Obey what He says. Ito yung babala. Huwag kayong magre-rebelde sa Kanya. Hindi niya kayo patatawarin. Ito naman yung pabuya. Kapag kayo'y nakinig, kapag kayo sumunod sa pinag-uutos nitong anghel na ito, ang sabi dito, subalit kung makikinig kayo at susunod sa Kanya, ay bibigyan niya kayo ng lubos na tagumpay laban sa inyong mga kaaway. Kapag yung mga Israelita sumunod sa pinag-uutos nitong anghel na ito, ang sabi dito, ang Diyos mismo ang magpapala sa kanila. Bibigyan sila ng tagumpay ng Panginoon sa kanilang lahat ng kanilang mga kaaway. Yun ang sabi dito. Now, ano ba yung ministeryo ng anghel sa lupa? Ang sabi sa Salmo 34, talatang 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. So, tingnan po ninyo, yung palang mga anghel, yan ay mga, sa English ay guardian angels, mga warriors yan. Nagbabantay sa mga may takot sa Diyos. Sino yung mga may takot sa Diyos? Yung mga anak ng Diyos. At ipinagtatanggol nila sila. Wow! Kaya mga kapatid, no, ang ganda nito, no? Na ang lahat ng mga anak ng Diyos, merong guardian angel. Naunawaan po ninyo? Okay. Ito pa. Hebreo 1:14, basahin natin. Ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, napakaganda nito. Ang sabi dito, sino ba yung mga anghel? Ang sabi dito, ito yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos, servants of God, sa wikang Ingles, at mga isinugo ng Diyos upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Sino yung mga magkakamit ng kaligtasan na yan? Ito ba yung mga taong masasama? Ito ba yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos? Sino itong mga magkakamit ng kaligtasan na ito? Mga anak ng Diyos! Amen? Ito maganda. Hebreo 13:2.
Wow! Grabe! Ang sabi dito, abay, maging bukas naman yung mga tahanan ninyo. Kasi hindi nyo alam, nung unang panahon, merong nakapagpatuloy sa mga anghel nang hindi nila alam. Wow! Ito'y literal. Literal na nakapagpatuloy, hindi nila alam. Naku, pag sinabi na tawag doon ng mga hindi Kristiyano, swerte. Pero sa mga anak ng Diyos, pagpapala. Pagpapala na kapag nakituloy sa iyo ang isang anghel. Kaya lang mga kapatid, siguraduhin yung talagang angel yan. Kasi baka mamaya, fallen angel yung papasok sa bahay ninyo. Pero ang tinuturo lang dito ay maging mapagkawang gawa tayo. Hospitable, hospitable. Ibig sabihin, pag kami mga taong humihingi ng tulong sa iyo at alam mo naman pwede ka naman tumulong, magbigay ka. Kasi hindi mo alam, baka mamaya, pinadala ni Lord sa iyo yung humihingi ng tulong na yan para subukan ka at pag tinulungan mo yan, nako, doon pala, ando na, bubukas na ang langit sa buhay mo. Pero may warning, Galatia 1:8, subalit kahit kami o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinapangalan namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos. Eto, matindi to. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, kung kami ay mangangaral o merong isang anghel na bumaba sa langit, ang sabi niya galing daw sa langit, pero ang ipapangaral nito anghel na to ay taliwas sa mga unang itinuro namin sa inyo. Huwag kayong maniniwala. Sumpain nawa siya ng Diyos. Mga kapatid, siguraduhin ninyo na halimbawa meron kayong parang sabihin natin na may sabi anghel daw siya o may kaibigan kayo na sabi dinalaw siya ng anghel, huwag kayo agad maniniwala na yan ay anghel na galing sa Diyos. Kasi baka mamaya anghel yan na nagpapanggap lang. Kasi nga mga fallen angels na kapag kayo sinasabi nitong anghel na ito ay wala sa Biblia, huwag mong paniniwalaan. Naunawaan natin, no, mga kapatid. Naunawaan po ninyo. Alam ninyo, nung ako yung nasa MCU, nagtuturo ako dyan for 12 years. Merong isang estudyante sa pharmacy, pala absent. Tinawag ko yung kanyang atensyon. Sabi ko, Iha, bakit lagi kang umabsent? Kasi po, lagi po ako nagkakasakit. Sabi ko, sige, umattend ka dito sa aming church, sa aming simbahan. Ipapanalangin kita. Dumating. Pinag-pray ko. Umattend ng youth fellowship nung hapon. Nung youth fellowship na, pinag-pray ko na yung mga kabataan, abay nung pinag-pray ko, may mga nagbagsakan ng mga kabataan. Hindi ko naman sinabing mabuwal kayo. Pinag-pray ko lang. Nung pinag-pray ko at aking kinast out yung mga gawa ng demonyo, nagbagsakan. Ang dami. Etong babaeng ito, isa sa mga bumagsak doon. Pero hindi naman sila nasaktan. Hindi nawala ng malay. Aking napagtanto na itong batang babaeng ito ay sinasaniban ng masamang espiritu. Di nagpagulong-gulong. Kitang-kita ng mga kaklase. Yung mga kaklase, halong emosyon tuwa at takot. Walang umaalis. Titig na titig. Habang nagsasalita, kinakausap ko yung demonyo doon sa batang babae. Di nahimasmasan. After 10 minutes, nahimasmasan. Sabi ko, Iha, may karga ka. Sabi ko, ano bang, sabi niya, alam po ninyo, sir, meron po akong, 5 years old pa lang po ako, meron na pong kumakausap sa akin na espiritu. Kaibigan ko po yun, mabait po yun. Sabi ko, Iha, demonyo yan. Walang demonyong mabait. Kaya ka laging nagkakasakit kasi ang tawag dyan ay familiar spirit. Since 5 years old, kinakausap ka na niyan. Yan ang nagbigay ng sakit sa iyo. Kaya ka laging absent. Sabi niya, sir, mabait naman po. Sabi ko, walang mabait na demonyo. Sabi ko, lahat ng demonyo masama. So, kaya, inano ko na. Guwian na. The following day, Monday, tinawag ako ng mga kaklase sa faculty room sa MCU. Sabi niya, sir, yun pong kaklase po namin hinimatay. Pinuntahan ko. Sabi, hindi matay. Dinala sa clinic. Hindi magising-gising kahit ano-anong ammonia. Sabi ng doktor, hindi malaman ng doktor paano gigisingin. Pumunta ako doon sa clinic. Sabi ko, in the name of Jesus Christ, at the count of 3, I command you to wake up. 1, 2, 3. Dilat. Gulat na gulat yung doktor. Hindi makapaniwala. Sabi ko, binilangan ko lang. At the count of 3, wake up. Gumising. Kinausap ko, sabi ko na sa iyo
Yang gumugulo sa iyo na yan, demonyo yan eh. Hindi mabait yan. So, kaya mga kapatid, to make the long story short, hindi nakinig sa akin yung estudyante hanggang sa nag-drop ng kurso sa pharmacy doon sa MCU. Nakakalungkot. Kaya mga kapatid, yung mga anghel, hindi lahat ng mga nakikita natin na mga sa Diyos. Tandaan natin na dapat yan hindi sumasaliwa sa itinuturo ng Biblia. Ano yung tatlong bagay na gagawin ng anghel sa mga Israelita? Number 1, siya'y mahauna sa inyo sa lupang pangako. Mahauna. Pangalawa, siya ay magbabantay sa inyo sa inyong paglalakbay sa lupang pangako. Pangatlo, siya ang magdadala sa inyo sa lupang pangako. So tingnan po ninyo mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ang Diyos Ama nagbigay ng anghel in the person of Jesus Christ doon sa lumang tipan, tatlong bagay ang gagawin ng anghel. Mauuna, magbabantay, magdadala. So ibig sabihin niyan, sinigurado ng Diyos, God did not only show them their destiny, but He also made sure that He will reach their destiny. Si Jesus, siya yung anghel na gumabay sa kanila nung lumang tipan, ang siyang ating pastol at gabay tungo sa ating tadhana sa buhay natin. Okay, Juan 10, Kapitulo 10, talatang 11. Basahin nga natin. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So ano ibig sabihin nito? Talatang 10. Dumating ang magnanakaw. Tanong, sino itong magnanakaw na to? Si Satanas, itong magnanakaw na ito. Si Satanas, magnanakaw. Ang sabi diyan, ano ang plano ni Satanas sa buhay mo? Magnakaw, pumatay, at manira. Yan ang mission ng demonyo. Yan ang mission ni Satanas. Ang magnakaw, pumatay, at manira. Ang sabi dito ni Kristo, naparito ako upang magkaroon kayo ng buhay at hindi lang basta buhay. Anong klaseng buhay? Masaganang lubos. Buhay na masagana. Kaya mga kapatid, kapag ikaw nasa Panginoon, isinuko mo ang buhay mo kay Kristo, kinilala mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, magkakaroon ka ng buhay na masagana. Okay? Ang sabi sa talatang 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tingnan po ninyo, si Jesus, handa siyang ibuwis ang kanyang buhay. On sa krus, ibinigay ni Kristo yung kanyang sarili para sa kanyang mga anak. Naunawaan po natin. So, kung yung buhay ni Kristo, ibinigay niya doon sa krus para sa atin, gaano pa kaya yung maliliit na bagay na hindi ba niya ibibigay sa iyo kung kailangan mo? Naunawaan po natin, ano ba yung mga bagay na pangangailangan mo? Pera, kapayapaan ng isip, ano pa? Lifetime partner, trabaho, ano pa? Kaayusan ng relasyon sa pamilya. Naunawaan po natin yung pagkukumpara na ibinigay nga ni Kristo yung buhay niya doon sa krus, hindi ba niya kayang ibigay sa iyo yung ibang mga bagay? Meron pa bang hihigit doon sa buhay ni Kristo na ibinigay para sa atin? Meron pa bang hihigit doon? Wala na, di ba? Naunawaan po ninyo? So kaya po napakahalaga na ating kilalanin si Kristo bilang ating pastol at gabay sa buhay. Pangalawa, ang sabi dito, yung pangalawang punto, ang babala laban sa mga hadlang sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Basahin nga nung lahat ng mga lalaki. Pangungunahan kayo, dadalhin kayo, Heteo, Pereseo, Cananeo, Hibeo, at Jebuseo, at lilipulin ko sila. Huwag kayong sasamba, Diyos-Diyosan nila, tutularan, durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at gibain ang mga alaalang bato nila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko inyong mga karamdaman, at walang babaeng makukunan at walang magiging baog sa inyong lupain, at pahabain ko ang inyong buhay.
So tingnan po ninyo, habang ang sabi ng Diyos Ama sa kanila, habang naglalakbay kayo patungo sa lupang pangako, ito yung mga makakalaban ninyo. Ito yung mga nakatira sa lupang pangako na paaalisin ninyo. Okay, ito inisa-isa ito, Amoreo, Heteo, Pereseo, Cananeo, Hibeo, Jebuseo. Okay? So, ang dami nitong mga kalaban na to. Now, ito po mga taong ito, kaya ito'y pinapapatay ng Panginoon kasi ito yung mga taong hindi na magbabago. Kahit makakita ng himala, kahit ipanalangin mo, kahit aralan mo ng Biblia, hindi na magbabago itong mga taong ito. Sa English, ang tawag dyan ay incorrigible. Pag sinabing incorrigible, ito yung mga taong walang kapasidad na magbago. Ayaw nilang magbago. Ito yung mga tao na mga serial killer, serial rapist na kahit na makulong at pag nakalaya, gagawin uli yung kanilang mga ginagawang kasamaan. Ito yung mga tao na inaaralan mo na ng Biblia, iniiyakan mo na, at sinusuhulan mo na, ayaw pa rin magbago. Ang sabi ng Panginoon, lilipulin itong mga taong ito. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa mga sinasamba nila. Kasi yung mga sinasamba nila, yun ang dahilan kung bakit napakasama nitong mga taong ito. Anumang bagay na pinapalagahan mo na higit pa sa Diyos ay isang Diyos-Diyosan. Okay? Binigyan tayo ng dalawang pagpipilian dito sa aral na ito. Sambahin mo ang mga Diyos-Diyosan at mapuksa o sambahin ang Diyos at mapagpala. Naunawaan po natin. So, ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Ito yung mga bagay na higit pa sa Diyos na ating pinapahalagahan. Maaring ito yung asawa mo, na ito yung pag-aaral mo, ito yung pera mo, o ito yung kayamanan mo, yung kagandahan mo, yung kagwapuhan mo, yung katalinuhan mo, anumang bagay na pinapahalagahan mo ng higit kaysa sa Diyos, ito ay Diyos-Diyosan. Naunawaan po natin. At galit ang Diyos kapag tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ang sinisimbolo ng mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Cananeo, Hibeo at Jebuseo? Sino ito mga to? Okay? Hindi ito BTS, Hindi rin ito mga pangalan ng mga K-drama ng mga artista. Ito yung mga mahasamang lahi. Now, ito yung mga hadlang sa pagtupad, sa tadhana o layunin ng Diyos sa atin. Ito yung sinisimbolo nitong Amoreo, Heteo, Pereseo, Cananeo, Hibeo at Jebuseo. Ito yung mga hadlang. Ano ito yung mga hadlang na ito? Number 1, huwad na pagmamahal. Maraming naloloko sa huwad na pagmamahal. Ano ba yung huwad sa Ingles? Fake. Yung lalo na yung mga babae. May mga babae na, alam mo, Pastor, ang problema ko po, madali po ako ma-in love. 2 beses na po ako na first love. Alam mo, kapatid, kapag hindi ka maingat, ang huwad na pagmamahal na yan, ang maglalayo sa iyo sa layunin ng Diyos. Pangalawa, agam-agam sa kabutihan ng Diyos. Kapag pinagdududahan mo yung kabutihan ng Diyos at sinasabi mo, siguro hindi naman, baka hindi naman gawin ng Diyos sa akin yan kasi hindi man ako special. Ako yung special child. Hindi, baka sa iba, okay si Lord, pero ako, wag mong pagdudahan ng pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, nung namatay si Kristo sa krus, namatay siya para sa lahat ng mga makasalanan. Naunawaan po natin, huwag kang mag-agam-agam sa kabutihan ng Diyos. Huwag mong pagdudahan ang magandang plano ng Diyos. Pangatlo, dikta ng tao na hindi makadiyos. Ito matindi. Kapag ikaw napapaligiran ka ng mga taong hindi makadiyos, anong klaseng dikta ang makukuha mo? Anong klaseng payo ang makukuha mo? Di payong makamundo, payo ng mga makasalanan. Naunawaan po natin. Kaya huwag mong paligiran ang sarili mo ng mga taong makamundo dahil wala kang makukuha, mahihitang maganda dyan. Mailalayo ka niyan sa plano ng Diyos sa buhay mo. Naunawaan po ninyo. Pastor, paano na yung asawa ko? Talagang parang demonyo nagkatawang tao. Wala naman pong divorce sa Pilipinas. Yan ang problema mo.
konsekwensya ng katigasan ng ulo mo. Ano ngayon ang gagawin mo? May pag-asa pa. Lumuhod ka sa Diyos araw-araw. Panalangin mo, baguhin ng Diyos yung asawa mo. Kasi wala namang imposible sa Diyos. Naunawaan po natin. Kaya lang, proseso yan. Pangmatagalan yan. Pero iiyak mo talaga sa Diyos yan. Pumunta ka ng prayer mountain, mag-prayer and fasting ka. Pang-apat, lihis na prinsipyo. Kapag kayo mga prinsipyo mo, lihis. Pag ang lagi mong pinapakinggan, si Tulfo, sila Mike Enriquez, sila Arnold Clavio, mas kilala mo pa yung mga komentarista sa radyo kaysa kay Juan, kay Pablo, kay Mateo, kay Marcos, sigurado lihis ang prinsipyo mo. Panglima, ayaw magpatuwid. Eto, yung mga taong ayaw magpatuwid. May kilala ba kayo mga tao na mali na pero pag pinayuhan mo, galit? Meron? Ano, katabi mo? Katabi mo? Sabi na nga eh. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatamaan ka ni pastor. May mga taong ayaw magpatuwid, di ba? Pero kapag sila yung nagtutuwid, tuwan-tuwa, ay, alam, mali yan, ha? Mali yan, tuyigil ka. Pero pag sila nang tinutuwid, wag mo akong tututo, wala kang karapatan. Who you? Ito yung mga taong kapag kahit tinutuwid mo, galit. Nako, walang pagbabago to. Hindi nito mararating yung layunin ng tandaan natin, mga kapatid. Hindi tayo perpekto. Hindi ka perpekto. Kaya dapat magpasalamat ka kung yung mga taong nagmamahal sa iyo, itinutuwid ka. Halimbawa, minsan tinanong ko, kapatid, the group, no, Bible study group, bago ako nagsimula, sabi ko, ito, sagutin muna natin yung tanong. Anong bahagi ng buhay mo ang gusto mong mabago, kung may pagkakataong mabago ka? Anong klase ng ugali mo ang ang gusto mong mabago? Merong nagsalita, isang estudyante, sabi ng estudyante, ako po, sir, wala po akong gustong baguhin sa buhay ko. Masaya po ako eh. Wala po akong maisip. Alam niyo mga kapatid, yung mga ganyan, parang gusto ko itigil ng Bible study. Kasi wala naman talagang taong ganun, di ba? Napakayabang mo naman, wala kang gustong baguhin sa ugali mo. Ano ka, anghel? Anghel ka? Nakakalungkot naman itong mga taong ito. Ito, pang-anim, nakakasirang mga bisyo. Ito, matindi ito ha. Alak, sugal, sigarilyo, pornography, chismis. Ito, bisyo ang chismis ha. Buti na lang, may term na sa mga chismosa. Marites, Marisol, sa mga lalaki, tolits. Yung mga nakakasirang bisyo, ilalayo ka talaga sa Diyos niyan. Mga kapatid, buti na lang ako, hindi ako natutong magsugal. Pero alam niyo, wala naman taong yumaman sa sugal eh. In fact, ang daming tao naghirap, nawala ang kabuhayan, na-wash out lahat ng kayamanan dahil sa sugal. Pangpito, gahaman sa salapi. Yung mga taong gahaman sa salapi, wala talagang patutunguhan. Puro pera, puro pagpapayaman. Nakalimutan mo na ang Diyos. Tandaan natin, God must be number one. Pangalawa lang ang kayamanan. Naunawaan natin, ito yung mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Cananeo, Hibeo at Hibeseo, at kapag ka ito hindi ka nakalaya, kawawa ka naman. Ikalawang Timoteo 3:1-6. Ito para sa mga kabataan, yung mga kabataan na mga matatalino at magaganda at mga matagumpay. Pakibasa nga ito. Sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit pinagkakaila ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang mga taong ito. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon tayo ay sumamba. Okay? Sumamba sa Diyos. Worship God. Worship God. Ano yung tatlong bagay na naidudulot ng pagsamba sa Diyos?
Okay, number 1, tunguhin, purpose. Kapag ka ikaw marunong kang sumamba sa Diyos, nagkakaroon ka ng tunguhin or layunin, purpose. Our purpose comes only from our worship of God. Kapag marunong kang sumamba sa Diyos, tuturuan ka ng Diyos, dadalhin ka ng Diyos sa totoong layunin ng buhay. Pangalawa, kapag ikaw marunong kang sumamba sa Diyos, magkakaroon ka ng transformasyon, pagbabago ng buhay. Tandaan po ninyo ito, ha? Maraming mga tao laman ng simbahan pero walang pagbabago. Bakit? Kasi laman lang sila ng simbahan. Walang laman ang puso nila ng Diyos. Kapag ka ang puso mo may laman ng Diyos, may laman na si Jesus, ang Panginoon, mababago ka. Kapag ka ang salita ng Diyos ay lumalaman sa puso mo, magkakaroon ng transformasyon. Ang tunay na pagsamba ay nakakapagpabago ng buhay. Amen? Pangatlo, tugon. Ano ang tugon natin? Na nalaman natin kung paano sumamba sa Diyos, naranasan natin ang kapangyarihan, ng kabutihan, kalolatian ng Diyos. Matututo tayong tumugon sa Diyos ng pagmamahal. Matututo tayong magmahal sa mga taong nakapaligid sa atin. Matututo ka lang na magmahal sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo kapag naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Mararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos kung marunong kang sumamba ng totoo sa Diyos. Naunawaan po natin. Kaya ang kailangan talaga natin ay ang tamang pagsamba sa Diyos. Ang sabi ng Diyos dito sa Exodo 23, sa pinag-aaralan natin, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan nila kasi ilalayo kayo niya sa akin. Sumamba kayo sa akin. Wala kayong ibang sasambahin kung hindi ako. Nagiging kawangis mo kung sino at ano ang sinasamba mo. At ito yung pangatlo, ang katiyakan ng tagumpay kung susunod sa Diyos. So, ang sabi dito, pangungunahan kayo ng aking anghel at dadaling kayo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Cananeo, Hibeo, Abuseo, at lilipulin ko sila. So, ibig sabihin, may katiyakan. Ang sabi doon sa talatang 31, sisiguraduhin ko na ang hangganan ng lupain ninyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo at mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates. Ibibigay ko sa inyo mga nakatira sa lupain ngayon at itataboy nyo sila. Talatang 32. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila o sa mga Diyos-Diyosa nila. Ano po ibig sabihin ng Diyos dito? Sisiguraduhin ko na makakarating kayo sa lupang pangako. Anong ibig sabihin yan? Sisiguraduhin ng Diyos na mararating mo yung tadhana na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano yung tatlong bagay na magbibigay sa atin ng kasiguraduhan? Number 1, God's presence. Yung presensya ng Diyos. Kapag ikaw, ang puso mo, puno ka ng presensya ng Diyos, yan ang magdadala sa iyo sa destiny ng Diyos sa iyo. Pangalawa, yung pangako ng Diyos. Napakaraming pangako ng Diyos. 7,000 promises in the Bible. Mga kapatid, ilang pangako ang alam mo? Aralin mo yung mga pangako ng Diyos, panghawakan mo yan at sabihin mo, Lord, nangako ka. Hindi nyo po ipapakita itong pangako na ito sa Biblia sa akin kung hindi nyo po tutuparin. Hindi po kayo sinungaling, hindi po kayo mapagbiro sa inyong mga pangako. Kayo po ay Diyos na tapat, mabuti, mapagmahal at mapagbigay. That will encourage you. Naunawaan ninyo? At pangatlo, God's personality. Yung pagka-Diyos ng Diyos. Ang Diyos ay mabait, mabuti, makapangyarihan, and my most favorite character of God is the omnipotence of God. Pag sinabing mong omnipotence of God, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos na nakapangyayari, na walang pwedeng pumigil sa Diyos, walang pwedeng kumontra sa Diyos, walang pwedeng magsabi sa Diyos, hindi mo kayang gawin yan. Wala! Why? Our God is an omnipotent God. Our God is so powerful that He created the heavens and the earth and nothing is impossible to Him. Tatlong talata gusto kong iwan sa inyo. Una, Roma 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ano ibig sabihin nito? Sa wikang Ingles, all things work together for good to those who love God and who are called according to His purpose. All things work together for good. Pag sinabi mong all things,
Kasama dyan, pati yung mga pangit na nangyari sa buhay mo. Naunawaan natin. Kaya yung mga lahat ng kapangitan, lahat ng kagandaan, pinagsasama-sama ng Diyos yan para sa ikabubuti ng lahat ng mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga kapatid, I believe most of you will agree with me na may mga pangit na pangyayari sa buhay natin, pero ginamit ng Diyos yan para mapalapit tayo sa Kanya. All things work together for good to those who love God and who are called according to His purpose. As you travel, habang kayo ay lumalakad patungo sa inyong destinasyon sa buhay, merong mga bagay kayo na mararanasan, nakakatisod, masasakit, mahahapdi, pero yaan ay kasama sa plano ng Diyos. Juan 14:6, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Tandaan mo, si Jesus lang ang daan tungo sa tunay na buhay at tungo sa langit. Walang iba. Pangalawa, kung nais mong malaman ang katotohanan ng buhay, ang sabi sa John 8:32, malalaman mo ang katotohanan at ito ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. You will know the truth and the truth will set you free. Juan 8:32, nasa Biblia yan. Pangatlo, buhay. Ang tunay na buhay ay na kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, ang buhay mo hindi totoong buhay. Nagbubuhay-buhayan ka lang. Ang tunay na buhay galing sa Panginoon. Walang makakarating sa Ama sa langit maliban kay Kristo. Hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa, tanging pananampalataya kay Kristo ang magdadala sa iyo sa langit. At pangatlo, mga kapatid, na isuka yung hamunin. Isuko ninyo ang buhay nyo kay Kristo. Huwag nyo ikahiya na si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng inyong buhay. Bakit? Ang sabi dito, ang sino mang ikahiya ako at ang aking salita sa mga mapakiapid at makasalanang salinlahing ito ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagdating niya na taglay ang kalwalatian ng kanyang Ama kasama ang mga banal na anghel. Kung ikakahiya natin si Kristo dito sa lupa, pagdating ni Jesus sa pangalawang pagkakataon, ikakahiya ka rin niya. Ang dapat ikahiya, kasalanan. Ang dapat ikahiya, kasamaan. Pero yung paggawa ng kabutihan, yung pagsusuko ng buhay kay Kristo, pagbabasa ng Biblia, pag-amin ng kasalanan, pagsisisi ng mga kasalanan, hindi ikinakahiya yan. Yung pagsusuko ng buhay kay Kristo na may kaakibat na pagsisisi, hindi ikinakahiya yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik, kung ikakahiya natin siya, ikakahiya niya rin tayo. Pero kung tayo, ipagmamalaki natin si Kristo dito sa lupa, kikilalanin natin si Kristo dito sa lupa, kikilalanin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng buhay mo dito sa lupa, sigurado sa langit ka pupunta. Pagdating ni Kristo, bukas palad ang Panginoon, yayakapin ka niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.